10 pinaka nakakatakot na sakuna na pwedeng mangyari sa ating mundo. Hello guys, it's Joe TV. Ang ating mundo ay nakakamangha at kaakit-akit sa mata ng mga nilalang na nabubuhay dito dahil nga rin sa maganda nitong anyo. Ngunit sa kabila nito ay mayroon pa din pangyayari na hindi mapigilan. Ito yung tinatawag na natural disaster o yung pangyayari na gawa ng ating kalikasan. Kaya naman sa video ito ay tatalakayin natin ang 10 pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa ating mundo. Pero bago tayo mag-umpisa ay hinihingi ko ang iyong suporta na i-like mo at i-subscribe mo ang channel na ito. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga ganitong video kung saan kapupulutan mo ng kaalaman. Kaya umpisahan na natin. Number 1. Volcanic eruption. Ang pagputok ng bulkan ay isa rin sa mga kinatatakutang sakuna sa mundo dahil nagdudulot ito ng malawakang pinsala na dala ng mainit na lava at makapal na abo na nakakasira sa hangin. Bukod pa dito, ito din ay nagdadala ng mga lindol at tsunami na magdadala naman ng tiyak na kapahamakan na maaaring kumitil na maraming buhay ng tao. Ang pinakamapinsalang bulkan sa kasaysayan ng mundo ay ang nangyaring pagputok ng Mount Tambora sa Indonesia noong 1815 kung saan umabot sa 100,000 katao ang namatay sa malagim na sakunang ito. Number 2. Hurricane o Super Typhoon o sa madaling salita ay malakas na bagyo. Isa rin ito sa pinakamapinsalang sakuna sa mundo. Ito ay kombinasyon ng malakas na hangin na may dalang malakas na ulan. Sa lakas ng hangin ng bagyo ay maraming mga properties ang siguradong masisira sa dadaanan nito. Kasabay pa ng malakas na ulan, kadalasan pang nagdudulot ng mga pagbaha. At alam mo ba ang bagyong Yolanda, ang pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan, kung saan sa sobrang lakas nito ay umabot sa 6,340 na katao ang nasawi sa bagyong ito. Number 3. Wildfire. Ang wildfire ang isa sa mga kinatatakutan sakuna sa mundo. Kung nakatutok ka sa balita, lalo na sa social media, asiguradong marami ka nang nakita at nabalitaan tungkol sa mga wildfires. Halimbawa na lang ng pinakamalaking wildfire sa Australia na umabot ng 6 na buwan ay hindi matukoy ng mga eksperto ang sanhi ng wildfire. Pero madalas itong nangyayari sa mga kagubatan ayon sa ilan. Posible itong dulot ng pagtama ng kidlat o maaari din namang sinasadya ito ng ibang tao. Gaano nga ba ito kadelikado? Sa bilis kumalat ng sunog na ito, kaya nitong burahin o gawing abo ang isang bayan. Number 4. Fire tornado. Kung inakala mong wala nang mas lalala pa sa normal na ipo-ipo ay nagkakamali ka. Dahil ang fire devil o mas kilala sa tawag na fire tornado ay ang itinuturing na pinakadelikadong uri ng ipo-ipo sa mundo. Isipin mo na lang ang pinsalang hatid ng ipo-ipo. Sasamahan mo pa ng apoy ay talaga namang doble-doble ang sakunang maaring mangyari sa dadaanan nito. Bagamat hindi naman ito madalas mangyari ay kadalasan ay dulot ito ng mga wildfires na lubha namang napakadelikado. Ang init kasi sa gitna nito ay umaabot lang naman ng 1,000 degrees Celsius o halos kasing init na ng lava. Ang pinakamalaking fire tornado na naitala sa kasaysayan ay ang nangyari sa Japan noong 1923 matapos tumama ang isang malakas na lindol kung saan sa loob lamang ng 15 minuto ay 38,000 na katao ang namatay. Number 5. Tornado. Ang tornado na mas kilalang ipo-ipo sa atin ay resulta ng bagyo. Ito yung malakas na hangin na tila imbudo na nabubuo mula sa langit pababa sa lupa. Nabubuo ang ipo-ipo kapag nagbanggaan ang mainit at malamig na hangin. Lubhang napakadelikado ng ipo-ipo dahil siguradong wasak lahat ng dadaanan nito. Habang bumibilis pa
ang pag-ikot nito ay mas lalong umihigop ito ng mas malakas na hangin na dahilan ng lalong paglaki nito. Katunayan niya noong 2013 na itala ang pinakamalaki at pinakamapinsalang puipo sa Amerika ang maabot sa laki na 2.6 miles at bilis na 200 miles per hour. Bagamat nangyayari ito sa maraming lugar, isang Amerika sa pinakapaboritong lugar na pinaggaganapan ng mga ipo-ipo dahil umaabot ng halos 1,000 ipo-ipo na naranasan nila kada taon. Number 7, ice tsunami. Siguro naman ay may idea ka na kung ano ang tsunami. Pero meron din palang ice tsunami. Ano nga ba ang ice tsunami? Sa lahat ng natural na sakuna sa mundo, ay isa ang ice tsunami sa pinakabihirang mangyari kapag naging yelo ang tubig at sinamahan pa ng malakas na hangin ay pwedeng mangyari ang ice tsunami. Para itong malalaking isang tipak ng iceberg o yelo na gumagalaw sa sobrang lakas ng hangin, samahan pa ng nagyayelong tubig, ay pwede itong makakating sa lupa. Bihira man ay pwede itong magdulot ng malaking pinsala, lalo na ay pwede itong umabot sa taas na 40 feet. Number 8, earthquake. Isa sa pinaka kinatatakutang natural na sakuna sa mundo ay ang lindol. Sino ba naman sa atin ang hindi pa nakakaranas ng lindol? Ang lindol ay isang sanhi ng mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa na nagiging dahilan ng paggalaw ng mga fault sa ibabaw na bahagi ng mundo. Depende sa lakas nito, maraming properties ang kaya nitong wasakin at mga buhay na pwedeng mawala. Bukod pa dyan ay maaari pa itong magdulot ng ibang sakuna gaya ng tsunami. Ang pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng mundo ay ang Valdivia earthquake sa Chile noong 1960. Ito ay isang magnitude 9.5 na lindol. Tumagal ng 10 minuto at pumatay naman ng halos 5,700 na katao. Number 9, water spout. Ang water spout ay isa ring uri ng ipo-ipo. Ang kaibahan lamang ay nangyayari ito hindi sa lupa kundi sa tubig. Naalala mo pa ba ang napabalitang 4 na ipo-ipo sa Laguna de Bay noong katapusan ng May? Yun ay halimbawa ng isang water spout. Ang water spout ay kadalasang sinusundan ng malakas na ulan at alon. Sasabayan pa ito ng pagkulog at pagkidlat. So ang balita ito lalo na sa mga naglalayag ng mga sasakyang pandagat. Maraming beses na itong nagdulot ng paglubog ng mga barko na kumitil na maraming buhay ng mga tao. Number 10, tsunami. Kanina pa natin nababanggit ang tsunami, pero ano nga ba talaga ang tsunami? Kapag nagkaroon ng malakas na lindol o pagkalaw ng lupa sa ilalim ng tubig o di kaya naman ay pagsabog ng isang bulkan sa ilalim ng dagat, ay maaari itong magdulot ng isang tsunami. Ang tsunami ay isang malaki at sunod-sunod na alon na pwedeng umabot sa taas na 100 feet. Kapag umabot sa lupa ay maaari magdulot ng malaking pinsala at kumitil ng maraming buhay, katulad na lamang ng nangyari sa Tohoku, Japan noong 2011, kung saan nagkaroon muna ng malakas na magnitude 9.1 na lindol sa karagatan ng Tohoku sa Japan na nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa lupa na kumitil ng halos 15,900 na katao. Hello guys, it's Jowart TV. May alam ka pa bang natural disaster na wala sa mga nabanggit? Comment down below mo na lang para malaman din namin. Malaya kang mag-share sa ating comment section sa ibaba ng iyong mga opinion tungkol dito para mapag-usapan din natin. Once again, this is Jowart TV. Kita-kits na lang hanggang sa susunod pang videos. Boom! Patuloy tayong kumalap ng kaalaman hanggang sa susunod pang mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung saan kapupulutan mo ng kaalaman. Lights off. Goodbye.